So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sa kauna-unahang pagsalta po ng ating bagong prosecution spokesperson na si Attorney Bukoy, abay talaga nga namang pinilipit po ng maanghang na salita itong si Senate President Chis Escudero. Kumbaga sa madaling sabi, bastos ka. Wala kang hiya. Kung ako nga lang, dapat kinokontempt yung mga bias ng mga senador eh. 'Di ba? Alam ko, agree sa akin yung mga viewers ko ngayon. 'Di ba? Payag kayo? Yung mga bias na senador, i-contempt. Yung iba kasi, mga minamahal, nagsusulong na para i-inhibit. Kung hindi man ma-inhibit, edi gumamit tayo ng other term. I-contempt para hindi din sila, makagulo pa. Diba? Kasi yung ginagawa nila dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, graceful exit, na hindi lang matawag na dismissal, kaya pinapatay nila. Ngayon, kung hindi man ma-inhibit itong mga senador na mga bias, abay, i-contempt na lang, diba? Nang hindi rin sila makapagboto. Alright, so nagsalita po ngayon itong panibagong spokes ng prosecution na si Attorney Bukoy or Bukoy, tama ba yung pagbigkas natin? Ay talaga nga namang sapul sa bones ang kanyang banat dito nga kay Chis Escudero. At kinakahiya niya ang Senado ngayon, maliban lang sa 5 taong nanindigan. O, sino yung 5 taong nanindigan na yun? Kilala na natin. Alright, sige. Panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Bato-bato sa langit, matamaan ka sana. Sa Kamara naman, nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bukoy at agad siyang bumanat. Kung buhay lang daw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila ang kasalukuyang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radio. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bukoy ang Senado kaugnay ng inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Actually, nakakahiya naman talaga yung ginagawa ng Senado. Biruin nyo ngayon lang tayo nakakita ng impeachment na pinatulog ng 3 buwan tapos dinrable, 'di ba? Isinot, ibinalik doon sa House of Representatives na hindi nila inaalam yung duties and responsibilities nila and yung ibig sabihin ng impeachment. Kasi kapag na-impeach, nakalagay na din sa ating konstitusyon, shall forthwith. Ngayon, madami mga senador ang nagmamagaling. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng misinterpretation. Kung nung 3 buwan, nung habang pinapatulog ninyo, doon pa lamang kayo nag-isip na may 1-year ban, kung itutuloy sa 20th Congress, di sana walang problema. Kung itinuloy ninyo nung February pa bago mag-congressional break. Ang kaso, pinutol ninyo. Dapat sana February 8 pa yon. Nung February 5, nag-break agad kayo. Mga tarantado nga diba? Tapos magagalit, sasabihin ni Chis Escudero, kung meron man kayo nakikitang mali, bakit hindi na lang kayo magreklamo dyan sa Supreme Court? Naku po, it's a trap, mga minamahal. Pag magreklamo, kaya nga ito yung nakikita ko planado na ni Quezon. Planado na ni Quezon lahat ng yan. Alam niyo kung bakit? Okay. Pag sinabi nila na kung mayroon mang mali, magreklamo sa Supreme Court. Alam nyo naman yung Supreme Court is the last court resort. Ngayon, pag mayroong magreklamo, mas lalong madidelay ang impeachment ni VP Sara Duterte. Mas lalong papatulugin. Kaya nga, navivision na siguro ini-insist nila na kapag binalik nila dito sa House of Representatives, itong article of impeachment, ini-insist nila na baka merong magreklamo. Kaso walang nahulog sa kanilang trap. Ngayon, okay, mag-antay tayo hanggang July 28. Much better na yan kaysa mag-antay tayo ng 1 taon. Although nakakagalit, pero hindi tayo na-fall dito sa trap na balak tayong ihulog ni Quezon. Alright, continue. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung composition nun Iba.
umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chis Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Yan pa. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas. Konstitusyon At ang mismo. kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Nang tanungin naman kaugnay ng mga abogadong kinuha ni VP Sara para ilatag ang kanyang depensa, Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Alright. Alright, sige. Sige, mga minamahal. Rinig ninyo? Oh, nakakahiya daw. Cheese. Ewan ko lang kung mayroong hiya itong si Quezon at itong 18 senador na mga kupal. Ewan ko lang kung meron silang hiya. Kasi sa aking palagay, mukhang may natatakot. At yung mga natatakot na yun, posibleng mga kasabwat na ayaw din madali. Diba? Dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kung sakali man, mga minamahal na hindi ma-inhibit, i-contempt na lang yung mga senador na mga bias. Dapat nga talaga ma-inhibit eh. Kasi hindi dapat ginagawa ng isang senator judge ng isang impeachment trial ang maging defense team ni VP Sara. Kasi they are acting like the defense of the impeached vice president. However, opinion naman nila yan, diba? Wala tayong magagawa dyan. Pero bilang isang judge or isang huwes, dapat neutral ka sa mga inilalahad mong mga salita. Kasi nakakabastos harap-harapan sa ating saligang batas, sa mamamayang Pilipino, sa ating konstitusyon, sa buong Pilipinas ang ginagawa nitong mga senador na to. Pag sila kinukundina tungkol sa pagtatanggol kay Sara, sila pa yung galit. Na supposedly dapat yung mga taong yan nagiging neutral sa kanilang mga nilalahad na salaysay or opinion. Nakakahiya naman talaga at nakakasuka sa madaling sabi. Alright, mga minamahal. Anyway, pengi lang po ako ng comments ninyo. Yes, comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.